Morning, Kuya Andre. Hello, mga bata. Hello, Kuya Frey. Ay, teka. Parang may dumi ata yung likod mo. Namantsahan ka ata. Naku, ayaw matanggal. Paano yan? Hindi mo na ata masusuot yan ulit. Ano ka ba, Kuya Andre? Siyempre, matatanggal yan kapag nilaban at ginamitan ng detergent soap. Unting kusot lang, matatanggal din yung mancha. Oo nga no, kasi ako, ayoko talagang nadudumihan yung damit ko. Kuya Frey, hindi talaga ako mapakali sa dumi. Kaya nga na-invento yung mga detergent, mga sabong panlaba, para pang matanggal yung mga dumi. Kasi sino ba namang gusto na may dumi ang katawan o suot nila, di ba? Tama ka dyan, Kuya Frey. Buti na lang talaga na-invento yung mga sabon, no? Para na yung story natin sa araw na ito. Sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay nagpatawad ng mga kasalanan at nagsugo siya ng tagapagligtas para linisin tayo sa ating mga kamalian o kasalanan. Handa na akong makinig. Kayo ba mga bata? Naku, parehas lang pala tayo eh. O siya, samahan niyo muna kami sa isang panalangin. Yuko natin ating mga ulo at pikit natin ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po sa amin. Tawad po sa aming kasalanan at karumihan namin nagagawa, Panginoon. Dalangin ko po ang aming lesson ngayong araw, Panginoon. Dalangin ko po na ito po yung maintindihan po ng mabuti ng mga bata, Panginoon. Madala po nila ito sa kanilang paglaki, Panginoon. Sa aming Bible story po, Panginoon, dalangin ko po na ito po yung maging malinaw po sa mga bata na ito, Panginoon. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Roma, Kabanata 12, Talata 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Isa pang ulit, mga bata, Roma, Kabanata 12, Talata 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong hiharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Inutusan ng Diyos si Moises na italaga si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki bilang mga saserdote. Kaya tinipon ni Moses ang bayan ng Israel sa harap ng tolda ng presensya ng Diyos. Dinala niya si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa bungad ng tolda. Dito ay naligo sila bilang seremonya at isinuot sa kanila ni Moses ang mga damit na pang saserdote. Pinahiran niya sila ng langis at itinalaga sila kay Yahweh. Pumatay siya ng lalaking tupa at winisika ng dugo nito si Aaron at ang kanyang mga anak para linisin sila.
Sila ay ang kanilang mga inapo ay magsisilbi sa Diyos bilang mga saserdote. Si Aaron ang punong saserdote, siya lamang ang maaaring pumasok sa kabanal-banalang dako. Maaari lang niya itong gawin minsan sa isang taon at kapag nakapag-alay na siya ng handog para sa kasalanan at ng handog na susunugin. Dadalhin niya ang dugo sa kabanal-banalang dako at ihahandog ito sa Diyos para sa kasalanan niya at ng mga Israelita. Kapag sinuway ni Aaron ang mga tuntunang ito, siya ay mamamatay. Nang ika-8 araw pagkatapos ng seremonya ng pagtatalaga, muling nagtipo ng mga Israelita sa harap ng tolda upang sumamba sa Diyos. Nag-alay si Aaron ng mga handog na inuutos ng Diyos para alisin ang kasalanan ng mga tao. Ang lahat ng ito ay mga hayop na walang kapintasan. Papatayin sila at ibubuhos sa altar ang kanilang dugo. Ayon sa kautusan ng Diyos, mapapatawad lamang ang kasalanan kapag may dugong ibinuhos. Pumatay muna si Aaron ng guya bilang handog para sa sarili niyang mga kasalanan. Nilagyan niya ng dugo ang mga sulok ng altar at ibinuhos ang natitirang dugo sa paanan ng altar. Sinunog niya sa altar ang taba, mga bato at ang pinakamainam na bahagi ng atay. Kasunod nito, pumatay siya ng hayop bilang kanyang handog sa susunugin. Ibinuhos niya ang dugo nito sa 4 na gilid ng altar. Sinunog niya ang mga bahagi ng hayop sa altar. Pagkatapos, inialay ni Aaron ang mga handog ng mga Israelita sa Diyos. Pinatay niya ang kambing bilang handog para sa kasalanan ng bayan, at itinalay ito agaya ng ginawa niya sa sarili niyang handog. Pinatay rin niya ang hayop para sa handog na susunugin ng bayan at inaalay ito ayon sa inuutos ng Diyos. Pumatay rin siya ng isang toro at isang lalaking tupa bilang handog pangkapayapaan. Nang matapos si alay ni Aaron ang lahat ng mga handog, pumasok sila ni Moses sa loob ng tolda ng presensya ni Yahweh. Paglabas nila, binasbasan nila ang mga tao at nakita ng lahat ng kaningningan ng Diyos. Biglang may lumabas na apoy mula sa Diyos at sinunog ang handog sa altar. Nang makita ito ng mga Israelita, sumigaw silang lahat at nagpatira pa. Is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Tunay nga ang Panginoon ang siyang nag-aalis at naglilinis ng ating mga kasalanan. Tama ka dyan, Kuya Andre. Nagsugo ang Panginoon ng tagapagligtas upang linisin tayo mula sa ating mga kasalanan. Kaya naman, dapat lang ay pakahalagahan natin ito ng labis. Nararapat lamang din tayo ay magpasalamat ng labis sa ating Panginoon. Maasahan ba namin iyon, mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, samahan niyo muna kami sa isang munting panalangin. Iyuko natin ulit ang ating ulo at ipikit natin ang ating mata. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga blessings po na binibigay niyo po sa amin. Nagpapasalamat po kami na kahit nakakagawa po kami ng kasalanan, ay nandiyan pa rin po kayo para mahalin po kami. Lord, sa napakinggan po namin lesson, sana po nagamit po namin ito sa araw-araw po at sa paglaki po namin, masaisip po namin ito at masapuso po namin. Alam po, in Jesus' name we pray. O paano? Kailangan natin maghiwalay mga bata. Maglalaba pa ako ng damit. Paalam mga bata, hanggang sa muli. Is anything
Good morning, Kuya Andre. Hello, mga bata. Hello, Kuya Frey. Ay, teka, parang may dumi ata yung likod mo. Namantsahan ka ata. Naku, ayaw matanggal. Paano yan? Hindi mo na ata masusuot yan ulit. Ano ka ba, Kuya Andre? Siyempre, matatanggal yan kapag nilaban at ginamitan ng detergent soap. Unting kusip lang, matatanggal din yung mancha. Oo nga no, kasi ako, ayoko talagang nadudumihan yung damit ko. Kuya Frey, hindi talaga ako mapakali sa dumi. Kaya nga na-invento yung mga detergent, mga sabong panlaba, para pang matanggal yung mga dumi. Kasi sino ba namang gusto na may dumi ang katawan o suot nila, di ba?